Good day, everyone! Today, our lesson is all about Unit 1 to 3. Handa na ba kayong matuto? Pero bago yan, hayaan niyo muna akong ipakilala ang aking mga kagrupo. The Hipsters, Mr. Adrian F. Castro and Mr. Clint Enrel L. Masangkay. The Hackers, of course me, Angelica D. Garcia, together with Mr. Lance Ivan M. Hamli. And lastly, the Hustlers, Mr. Janry V. Figueroa and Mr. Jarius Lester A. Rodriguez. So now, let's start our presentation. Good day everyone, my name is Lance Ivan Hamli. I am the hacker of the group. So ano nga ba yung topic natin ngayon? So ang topic natin ngayon is from Unit 1 to 3. So technopreneurship. Pero bago tayo pumunta ron, saan nga ba galing yung technopreneurship? Ano? So from the word itself, techno, nanggaling siya sa technology. So ano nga ba muna ang technology? So technology is a use of scientific knowledge to give an easier solution to our problems. So ano nga ba yung mga bagay na nagagamit natin ngayon na example ng technology na napapadali yung buhay natin? So like for example na lang, madaling-madali na sa atin na sabihin ng cellphones, ano? So, ang cellphones is nagagamit natin para makapag-communicate sa mga malalayo nating mahal sa buhay, para mas mapadali yung pagsisend ng kung ano-anong mga bagay sa mahal natin sa buhay. So, next is invention. So, invention is connected lang din sa technology natin ngayon. So, yung cellphone is an example of invention din. So, nagmula siya sa scratch and suddenly, dumating yung time na naging useful siya. Dahil nga napagana nila yung phone. So, next naman, innovation. So, ang innovation naman is connected din siya sa invention and technology. So, innovation, ang example naman natin nito, is like for example, sa cellphone na lang din. So, dati, ang cellphones natin is walang camera and limited yung kayang gawin. But now, ang cellphones natin is kaya nang gawin halos lahat ng bagay na hindi natin ma-imagine noon. So, it's an example of innovation. Ibig sabihin, ay nagkakaroon ng pagbabago sa from lumang invention na nagiging mas kapaki-pakinabang ngayon. So, from the context natin, ano nga bang context natin? So, paano natin magagamit ang technology sa entrepreneurship? So, which is yung tinatawag nating technopreneurship ngayon, ano? So, ngayon, nag-evolve na yung mundo natin and halos lahat tayo namumulat na sa technology. And ang technopreneurship is tinutulungan tayo para mamulat tayo sa makabagong mundo na hindi na dapat tayo nahuhuli, na maaari tayong matulungan ng technology sa business natin. And hindi na tayo dapat mag-rely sa lumang pamamaraan and mag-rely tayo sa makabagong mundo. Okay. Let's move on to our next topic, pain points and solution. So, what is pain points? So, generally speaking, ang pain points ay tinatawag nating problema. Bakit nga ba mahalaga na malaman natin ang pain points ng ating business? So, simple lang din, para makapagbigay tayo ng solution. So, let me give you an example kung ano ang pinagkaiba ng pain points and solution. So, sa diagram natin, nakikita natin na mayroong dalawang lalaki na dumudugo ang tuhod. Yung isang lalaki is iniisip niya kung paano mapapastop ang bleeding ng tuhod niya. Ang isang lalaki naman is nangihingi ng bandage para mapastop ng pagdudugo ng tuhod niya. Yung isa is hindi niya inaakala na solution na pala yung naiisip niya. Well, on the other hand, tinitingnan niya ito as pain points. So, ganun din sa business natin. Nakakala natin, tinitingnan natin yung isang bagay na pain points pa rin even though yung naiisip na pala natin or nai-implement na natin is solution. So, mahalaga na malaman natin kung ano yung pain points ng business natin. So, sinasabi nga dito, innovation comes from understanding true pain points. So, paano nga ba natin malalaman yung mga pain points ng business natin? So, simple lang din. So, unang-una, ang pwede nating magawa is syempre magtanong tayo sa mga target customers natin, ano?
So, yun lang naman din yung pinakamadali nating magagawa. But on the other hand, pwede rin tayong magpa-survey, or mag one-on-one talk sa mga customers natin. Kung minsan napapansin natin, mayroong mga nag-iikot-ikot sa bahay natin, tinatanong, ano yung mga binibili mo? Ano yung mga madalas mong ginagamit? So, it's an example of one-on-one interview na maaaring magamit or ginagamit ng mga entrepreneurs natin or malalaking entrepreneurs natin para mas mag-boom yung business nila. So, ano nga ba ang kahalagahan ng pag-identify ng pain points sa business natin para mas makapagbigay tayo ng maayos na service sa mga customers natin and para mas makapagbigay tayo ng maayos na solution sa mga problema na kakaharapin ng business natin. Good day everyone, another day, another lesson. I'm January Figueroa, I'm the hustler of the group. Today, we talk about Unit 2, customer segments. And we have 8 types of customer segmentation: demographic, geographic, behavioral, and value-based. Need-based, technographic, psychographic, life cycle stage. Demographic, when we talk about demographic, sino sila base sa age, gender, income, education, at iba pa. Example, ang ginawa mong app Gen Z, then dapat alam mo kung anong uso sa kanila. So, next, geographic. Saan sila located, city, or province, or out of the country pa. Example, baka iba ang need ng user sa Manila versus user sa province areas, lalo na sa technology access. So, behavioral. Paano sila umasta or gumamit ng technology products? Like kung night owl ba sila, baka kailangan nilang 24/7 support sa app mo. Value-based. Anong pinapahalagahan nila? Quality ba or convenience? Kung target mo yung mga techy na quality or conscious, dapat sila solid yung performance ng product mo. Need-based. Anong problema nila na sinusolusyonan mo? Kung laging delay ang transport, baka app mo ang pwedeng real-time tracking. Technographic. Anong technology gamit nila? Android ba, iOS, laptop, or low-end phone? Para alam mo kung anong platform ang unahin sa pag-develop. Psychographic. Ano ang mindset, lifestyle, attitude nila? Are they risk takers or early adopters? Baka budget friendly pa lang ang need mo i-offer. Life cycle stage. Nasaan sila sa buhay? Student, working, retired. Kung startup mo ay para sa student, baka budget friendly plans ang need mo. So, in technopreneurship, kailangan mo to para makilala mo yung swak sa needs, habits, at mindset ng user mo. Para hindi sayang yung effort at alam mong may tatangkilik talaga. So, next topic, customer and end users. When we talk about customers, sila yung bumibili ng service or product mo. Pero hindi mo alam kung sila ba yung gagamit nito or iba-buy and sell ba nila or ibibigay lang nila sa ibang tao. And when we talk about end users, sila naman yung bumibili para may magamit sila or sila yung mas nakakaalam ng value nitong product nito kasi sila yung gagamit nito. And sila yung magkikip nito kasi hanggang mamatay na sila, kaya sila tinatawag na end users. Next topic, stakeholder. Ito yung mga tao or group na may kinalaman sa business. Pwede silang maapektuhan ng desisyon ng company or sila mismo yung may epekto sa business. Example, employees, kasi trabaho nila yung nakasalalay sa company. Customer, sila yung bumibili ng produkto. Investor, sila naman yung nagtataya ng sarili nilang pera para bumili ng produkto. Suppliers, kasi sila yung nagpo-provide ng materials. Kumbaga, parang kahit di ka nagtatrabaho sa company, kung may impact sa'yo yung galaw, stakeholder ka na. So, next topic, what is influencer? So, when we talk about influencer, nakikita natin sila sa mga blue up, red up, or black up na gumagawa ng content and matatawag din natin sila ang content creator. So, bakit nga ba sila nasabing influencer? Nag-influencer sila dahil nakapag-impluwensya sila sa kaisipan ng tao sa paggaya ng pagbili ng produkto. Dahil may ginagamit silang niche or strategy na makapagpahikayat sa tao na bumili ng isang produkto. For example, si Paring Hybe, nagbebenta siya ng relo, kagaya ng Rolex. Pag bumibili ka ng Rolex sa kanya, hindi lang relo yung binibili mo, kundi yung knowledge. Kaya marami siyang nai-influence na bumili ng relo sa kanya. Dahil
sa pamamagitan ng pag-share niya ng knowledge sa mga tao or customer niya, mas nagiging solid yung audience niya. Kaya para sa akin, yun yung isang halimbawa ng influencer. Thank you. Hello guys, ako si Clint Anuel Masangkay, isa sa mga hipster ng aming grupo. So sige, ang aking i-discuss ngayon is tungkol sa Unit 2 na customer segments. So, ano nga ba yung customer segments? Customer segments are the different groups of people or organizations your enterprise aims to reach and serve. This includes users who might not generate revenues but which are necessary for the business model to work. So, ano nga ba yung ibig sabihin nun? Guys, ang customer segmentation, ito yung paghahati-hati ng malawak na customer base. So, hahati-hatiin natin sila based sa needs nila. So, example nito is yung ano nga ba yung needs nila, yung purchasing power or yung demographics. Ano ba yung demographics? Ito yung kung ano ba yung trend dito sa mga matatanda, sa mga bata, or sa mga sabihin nating millennials, ganun. So, sige. Dako naman tayo sa types of customer segmentation. So, sa types of customer segmentation, guys, meron tayong mass market, meron tayong niche market, segmented market, diversified, and multi-sided market. Okay. Unahin muna natin yung mass market. So, ang sabi dito sa mass market, no, products and services which target the mass market segment have a broad appeal and often cover the overall population. The mass market approach doesn't rely on a specific segmentation and instead aims to be efficient by treating everyone the same. So, yung mass market, guys, ang main idea dito is ito yung customer segment na kung saan i-consider natin yung buong market bilang isang malaking grupo. Ito yung customer segment na kung saan walang masyadong pinagkaiba yung mga needs nila or yung preferences. So, ano ba yung mga example ng mga binibenta dito? Example natin, electricity. Kasi electricity, lahat naman gumagamit yan, di ba? Or yung foods, yung drinks, yung soap. Yung soap, gumagamit lahat nun. So, yun lang yung pinaka-main idea ng mass market. So, dako naman tayo guys sa niche market. Ang niche market refers to a specific customer segment which highly defined characteristics. This segment requires a highly tailored products, custom-made to suit their needs. Therefore, the value propositions, channels, and customers' relationships are tightly defined by the preferences of this particular customer segment. So, ang main idea ng niche market, guys, is ito yung very specific groups na sobrang catered or sobrang narrow lang ng customer base nila. So, example nito is yung mga millionaires lang or mga vegans or mga persons with disabilities, ganun. Kasi guys, ang millionaires, halimbawa, yung millionaires, sila lang yung may kakayanang bumili ng sports car or ganun, mga house and lots. Sa vegans naman, sila naman, hindi sila bumibili ng mga pork, ganun, mga meat. Kasi, ang kinakain lang nila is yung mga products na tailored for only vegans. Yung mga persons with disabilities. Wala ka naman sigurong makikitang mga nasa katinoan na bumibili ng wheelchair, di ba? Ganon. So, guys, if done well, this leads to strong customers loyalty. So, yun lang yung main idea ng niche market. So, pangatlo naman tayo, guys. Yung segmented market. So, ang haba, wag na nating basahin. Yung main idea, guys, ng segmented market is ito yung mga customers natin na almost have the same needs pero merong slightly different preferences. Ano ba yung halimbawa niyan, guys? Anuhin muna natin, paano natin masasabi na segmented market yon? Halimbawa, yung bangko, guys, yung bank accounts, di ba meron tayong bank accounts for students, bank accounts for taxpayers, for mga entrepreneurs, ganun yung mga segmented market. So, hinahati-hati nila into different versions yung product nila base sa kung sino yung bibili.
So, yun lang yung main idea ng segmented market. Next naman is yung diversified. Guys, ang diversified naman, ang main idea naman nito is, ito yung company that serves two or more customer segments. So, halimbawa nito yung yung Shopee. Kasi 'di ba yung Shopee, yung mga binebenta nila is yung merong footwear, merong clothes, merong mga kagamitan sa bahay. Ganun yung isang example ng diversified na na customer segments. Kasi sila yung business na nag-offer ng multi-services simultaneously. So, yun nga, katulad ng Shopee, ng Nike, or department stores. So, dako naman tayo sa last, ito yung multi-sided market. Yung multi-sided market naman guys, ito yung nagsiserve ng two or more interdependent segments. Kung saan kailangan nila yung isa't isa para mag-function yung business model. So, halimbawa nito is yung sabihin nating mga delivery riders. Yung delivery riders, 'di ba? Hindi naman sila magkakaroon ng trabaho no kung makakapagbigay ng service kung wala naman yung katulad ng Shopee, ganun, 'di ba? Kasi kung wala 'yun, ano pa i-deliver nila? Ganun. Halimbawa, yung mga fast food chains natin. Paano sila makakapagbenta ng mga food kung walang magsusupply sa kanila ng ingredients na gagamitin nila? So, 'yan lang guys yung 5 types ng customer segments. So, in summary guys, yung mass market, ito yung one size fits all. Yung pangalawa naman, yung niche market, ito yung merong specific groups na binibentahan lang. Number 3, yung segmented market. Ito naman yung dinidivide nila yung product nila into different groups base sa preferences naman ng mga customers nila. Sunod, yung diversified. Ito yung diversified, ito yung maraming pinagsiservans. Kumbaga, kumpanya para sa lahat. Ganun yung example natin. And yung last naman is yung multi-sided market. Ito yung market na multi-sided market. Ito yung market na nagsiserve ng different businesses para mag-work silang dalawa. So, yun lang po. Thank you po. Good day everyone, I am Adrian F. Castro. Isa po ako sa hipster ng grupo namin. So, did you know, around 20% of starting businesses is nagpe-fail on their first year and around 50% fail on their 5th year. So, base ito sa statistics internationally, kasama yung Pilipinas. So, dito malalaman natin na hindi lang pala basta meron kang puhunan at meron kang gustong itinda o ibigay na services para mag-start ng business. Kailangan din pala is meron kang strong foundation and yung pag-research mo is thorough talaga. Talagang ni-research mo lahat ng parts ng balak mong gawing business. So dito i-discuss natin yung isa sa techniques, isa sa guideline na pwede nating sundan para makabuo tayo ng magandang foundation sa ating gagawing business. So, ito yung market segmentation. Ano ba yung market segmentation? Ito yung process ng dividing, yung i-divide mo yung target market mo into small portions or small dividends para mas ma-manage mo siya ng maayos. Pero dito, hindi natin basta dinedivide, hindi natin basta hinahati-hati ng alang o yung blindly na hinahati mo lang. Meron kang meaning doon sa paghati and meron kang purpose. So, bakit nga naging important yun? Naging important to para mas makilala natin yung maging target customer natin and mas makita natin kung ano yung mga possible na pwede nating ibigay na products and service. And pwede natin ding ihambing yung market segmentation sa isang library. So, sa library na yun, pagpasok mo ng library, hindi pwede na alam mo na kung saan mo kukunin o naka-organize na yung libro na babasahin mo. Alam mo na kung saan ka pupunta, alam mo na kung paano i-maneuver yung sarili mo doon sa library na yon. So, parang ganun din sa market segmentation. Dinedivide natin siya para alam natin kung ano yung papatok sa part na to, sa part 2, sa part 3, ganun.
So, parang ganun yung market segmentation na mayambag natin sa real life. So, ano ba yung mga benefits ng market segmentation? Ang benefits nito is, yun nga, makikilala natin yung mga possible customers natin and mas madaling i-manage yung isang lugar o isang market. So, move on tayo sa next. Didiscuss naman natin yung mga types ng market segmentation. Yung unang type ng market segmentation is yung demographic segmentation. So, isa yung demographic segmentation dahil dito sinasala natin yung isang market based on their demographic profile. Base sa age nila, base sa gender, sa annual income, sa source of income nila, at iba pa. So, sinasabi din dito na yung demographic segmentation is isa sa popular and commonly used. Bakit nga ba? Yung demographic segmentation is naging commonly used siya kasi sa pamaraan na to, yung data na kailangan mo, yung age, yung gender, is easy to obtain siya. So, kapag madali siyang i-obtain, yung pag-segment mo is magiging cost-effective na isang advantage ng market segmentation na to. And pangalawa, yung demographic segmentation is measurable din. Nabibilang natin siya by numbers. Kaya, mas mailalagay natin siya as statistics o mas matutuos natin siya ng mas maayos. And isa na rin dito is easy to execute lang siya. Pwede ka lang magbigay ng survey sa isang lugar o pwede ka mag-conduct ng interview kung saan man lugar yung gusto mong magtayo. So, parang ganun yun. So, yung pangalawa naman sa type ng market segmentation natin is yung psychographic segmentation. Sa part naman na to, kinakategorize natin yung isang market o isang broad market by their personalities and characteristics at iba pa. Pwede din natin na yung hinahambing natin yung psychographic segmentation based on personalities, values, attributes, saka interest ng isang market. So pagka nahati-hati natin yung isang market base sa mga categories, mas madali natin siya i-manage. Malalaman natin na sa lugar na to is meron palang mga gumagastos sa mga luxury na gamit. And dito naman sa isang lugar is yung lifestyle nila is healthy. So masasabi natin na mas mabili yung mga sportswear doon. And yung sa mga interest naman, sabihin natin sa isang lugar is maraming musikero. Yung mga interest nila doon is sa music. Pwede tayong magtayo ng music shop. Pwede ganun. So, isa sa mga examples nito is yung Patagonia na apparel. Yung Patagonia is binase siya sa personalities ng isang lugar na may environmentally friendly. So, yung Patagonia kasi, yung mga products nila is talagang produced from environment, from materials na galing sa environment natin. So, next na one is yung behavioral segmentation. Dito naman sa behavioral segmentation, kinakategorize yung isang market base sa kung paano sila gumastos, paano nila gamitin yung pera nila sa pang-araw-araw. So, nandito din yung interactions ng isang tao sa brands, o so kung ano ba yung mga brands na binibili nila, madalas silang bilhin. So, saan ba silang brands loyal? So, sa pag-alam ng segment na behavioral segmentation, magkakaroon tayo ng idea kung ano yung dahilan bakit sila loyal sa isang product na yon. Bakit nila laging binibili yon. Doon pala magkaka-idea na tayo na pwede natin gamitin yung ginagawa ng ibang business na pwede nating apply sa sarili natin para parang mamimik natin o magaya natin yung loyalty na binibigay sa kanila ng customers nila. So, yung last naman natin is yung geographic segmentation. Bakit ba ginagamit tong geographic segmentation? Bakit ba siya kinokonduct?
commonly used din siya kasi parang andito yung mga common na kailangan sa isang business eh. So yung geographic is dito naman sinesegment yung isang market base sa kung saan sila lugar, kung saan sila nakatira, kung saan bansa. Pwede ganon. So sa pamamagitan ng pag-segment geographically, matitailor natin yung market. So yung product na pwede natin i-provide sa kanila, pwede natin i-optimize para sa kanila para maging o mag-resonate pa sa kanila yung product. So sa pamaraan kasi na yon, hindi lang basta nagbebenta tayo ng product na kailangan nila. Naiintindihan natin sila para mas maging loyal pa sila sa atin. So isang example nito is yung pagpo-promote ng winter apparel o yung mga damit na panglamig para sa mga malalamig na lugar sa mga colder region. Sabihin natin sa Alaska, may mga nagbebenta doon ng mga clothes na pang malamig talaga. So, binagay mo ngayon yung damit na yun sa malamig na lugar. So, syempre, bibilin ngayon ng mga tao yun. So, isang example din to, yung McDonald's is nagtayo siya ng branch in India na meron siyang vegetarian foods. So, bakit ba? Kasi, alam ng McDonald's na yung mga tao doon is meron silang culture, meron silang sinusunod na cultural aspect na hindi sila pwede kumain ng mga karne, mga meat-based na pagkain. So, nagtayo sila ng McDonald's doon na may vegetarian na menu. So, dito din sa geographic segmentation is parang binabali niyo yung meat na one size fits all. Kasi, yung product is hindi naman siya pwede sa isang lugar lang. Yung product mo yan, maaaring hindi siya mag-work sa isang lugar, sa ibang lugar. Sabihin natin yung product na patok sa mainit na lugar is hindi siya papatok doon sa malamig na lugar kasi may difference geographically malamig doon sa isang lugar and dito mainit. So, ngayon nalaman na natin yung iba't ibang types na market segmentation. I-summarize natin ngayon kung ano ba yung benefits nila generally. So yung market segmentation, nagpo-promote siya pagka natapos na natin yung market segmentation, na-conduct natin lahat ng research, is makapag-build na tayo ng strong foundation sa ating business. So syempre, hindi lang naman yung market segmentation ang makakapag-tulong sa atin, marami pang iba, yung kagaya ng discuss ng ibang members. So doon pa lang, malaman natin na importante pala yung market segmentation. Na hindi lang basta magkaroon ka ng puhunan, hindi lang basta sinabihan ka o nirekomendahan ka ng kaibigan mo na magtayo ng business sa lugar na yon. So kailangan din pala mag-research ka talaga ng thorough, ng maayos, na maging mapanuri ka din sa mga lugar na magtatayuan mo ng business. So yun lang po. Thank you. Hi, I'm Jairus Lester Rodriguez. I'm a hustler. Gaano nga ba kahalaga ang pagpapaalam ng benepisyo ng isang produkto? Mahalaga ito. Maaaring alam ng customer ang produkto pero hindi nila agad nauunawaan ang mga benepisyo at epekto ng produkto kumpara sa iba. Ang pagpapaliwanag ng benepisyo ay bibigay ng tiwala, halaga at paniniwala kaya na mas madali silang mahikayat na bumili. Sabi ni Henry Ford, a man who stops advertising to save money is like a man who stops the clock to save time. Ang pag-advertise ay hindi basta-basta gastos, kundi isang investment para manatiling buhay ang negosyo. Kapag tumigil ang advertising, hihinto rin ang benta at paglago. Tulad ng paghinto ng orasan na hindi nakakahinto ng oras. Halimbawa nito, nagpatayo tayo ng isang business na walang promotion o advertising. So, sino makakilala nito sa business na pinatayo nila? Bale, yung mga malapit lang kaya hindi lalago ang ating negosyo. Sabi naman ni Stuart Federson Britt, doing business without advertising is like winking at the girl in the dark. You know what you're doing, but nobody else does.
Ibig sabihin ni Stewart, kahit gaano kaganda ang produkto kung walang nakakaalam dito, hindi ito uunlad. Ang advertising ang gumagana sa negosyo na kilala at nagpapakita ng mga posibleng customer. Sabi naman ni Milan Kundera, business has only two functions, marketing and innovation. Sinasabi dito, para matagumpay ang negosyo, kailangan itong dalawang bagay. Ito ay ang innovation. Ito yung paggawa ng mas maganda o bagong produkto o serbisyo. At ang marketing na tumutukoy sa pagpapakita at pagpapakilala nito sa tao kung bakit nila ito kailangan. Halimbawa, sa store ng Apple. Maganda ang kanilang market strategy. At sa kanilang innovation, nagpapakita sila ng camera feature at nagdadagdag ito upang mahikayat lalo ang mga customer. Ayon naman kay Leo Burnett, make it simple, make it memorable, make it inviting to look at, make it fun to read. Ibig sabihin ni Leo Burnett, gawin itong simple, memorable, attractive at enjoyable. Para maging mas malaki ang chansang tumatak ito sa isip ng mga customer at maalala ang kanilang brand. Halimbawa na ito, sa Jollibee, meron silang kanta, Bida ang Saya. Halimbawa na. Sabi ni Bill Gates, the internet is becoming the Tower Square for the global village of tomorrow. Ang internet daw ay ang sentro ng komunikasyon sa negosyo na dapat gamitin upang ang negosyo ay maabot ang mas malawak na business. Yun lang po. At maraming salamat. Hi guys! My name is Angelica Garcia, one of the hackers of our group. So today, we're going to tackle the Unit 3, the value proposition. So, let's start. Basically, ang value proposition ay simpleng statement na nagsasabi kung bakit ikaw dapat or yung product mo yung piliin ng isang customer. Ibig sabihin, ano yung pinakamalinaw na benefit na makukuha nila kapag bumili or ginamit nila yung product or service mo. Other meaning of value proposition, kung mas simple pa yung meaning, ang value proposition is a marketing or business statement para ipakita or parang sinasabi nito na ito yung reason kung bakit dapat bilihin mo yung product ko or dapat gamitin mo yung product at service ko. So, example nito is yung Nike shoes. Diba, kapag narinig mo yung word na just do it, unang papasok sa isip mo is yung brand na Nike, which is yung shoes and clothings. Hindi naman makikilala yung Nike kung hindi sila nag-advertise at hindi nila pinakilala yung product nila. And other example is yung sa Jollibee. Kapag narinig mo yung word na bida ang saya, syempre, di ba, ang unang papasok sa isip mo is Jollibee. The Chicken Joy. The crispylicious and juicylicious of their chicken. Syempre, hindi rin makikilala yung Jollibee kung hindi sila nag-advertise and hindi talaga nila yung pinakita yung mga katangian na ina-advertise nila sa mga tao. Isa yun sa value proposition nila para manghikayat at mas makilala pa yung product nila or service nila. So, other meaning naman is importance of marketing. Your business's value proposition is super important kasi yun yung heart ng message ng marketing mo. So, pinapaliwanag dito kung bakit ikaw ang pipiliin over your competitors. Halimbawa,
may dalawang soda brand. Sabihin na natin na yung Coca-Cola and Pepsi. Bakit mo mas pipiliin yung Pepsi over Coca-Cola? Kasi yung Pepsi, mas napakilala nila at naipakita nila yung benefits na hinahanap ng isang consumer o isang customer. Siyempre, hindi ka naman bibili ng isang product na hindi mo nakita kung ano yung hinahanap mo. So, yun yung value proposition ng Pepsi. Mas napakita at mas na-advertise nila ng maayos yung soda brand nila compare sa Coca-Cola. Kaya mas maraming nahihikayat sa Pepsi. And let's move on to the definition in layman's terms ng value proposition. Dito naman daw is, kung sa mas simple na salita naman, ang value proposition is yung mga benefits na makukuha ng customer kapag bumili sila ng produkto ng isang brand or ng isang company. Kaya importante daw yung advertisement para maipakita yung benefits and yung mga katangian ng isang product or service. Siyempre, pag na-advertise mo yung isang bagay, mas marami kang mahihikayat and mas maraming makakakilala sa product mo. Yun nga yung example natin kanina na yung Jollibee, diba? Hindi naman makikilala ang Jollibee kung hindi sila nag-advertise. Marami ng mga commercials ang naluma at mga bagong labas para mai-advertise pa rin ang Jollibee. So, let's move on to historical background. Fun fact lang na yung term na value proposition ay unang ginamit noong 1988 ni na Michael Laning at Edward Michaels sa McKinsey & Company. Ang sabi nila na ang value proposition daw ay isang malinaw na statement of benefits. Now, let's move on to the tangible and intangible benefits. Sa tangible benefits is dito nasusukat siya in money terms. Parang yung benefits tangible benefits is nakikita mo siya agad kasi nakikita mo agad yung money na kunwari mas tumataas yung kita mo. Yun yung tangible benefits. And the other benefits, which is the intangible benefits, is ito yung hindi agad nasusukat sa pera. Kagaya ng customer satisfaction and loyalty. So, hindi siya kita agad sa wallet mo. Pero, nararamdaman mo. Nakikita mo yung intangible benefits sa pag-observe. So, let's move on to the tangible and intangible benefits when it comes to project benefits. So, first, in the tangible benefits is the increased revenue. Ano nga ba yung increased revenue? Sa increased revenue, mas malaki yung kinikita. Yun na nga yung sinasabi natin na kita mo agad yung improvement or yung benefits. Kasi nakikita mo nabibilang mo yung pera na pumapasok sa company mo or sa business mo. So, the next one is the resource cost saving. Ano nga ba yung resource cost saving? Is, dito naman, mas nababawasan yung gastos. Kasi, di ba, kapag nagkaroon ka ng maayos na business na alam mo talaga yung ginagawa mo sa project mo, magkakaroon ka ng resource cost savings kasi mas mapipili mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo pero less yung magagastos mo. And next one is the software cost savings. Kung dati, mas maraming apps na ginagamit kasi hindi mo alam kung ano yung gagamitin mo, ngayon, mas consolidated and mas nakatipid ka. So, next one is productivity gain. Dito naman,
Dahil sa alam mo na yung trabaho and mas mabilis na yung automated system ng business mo is mas mapapadali or mas magiging mabilis yung trabaho. So sa process improvements naman, yung dating complicated steps, mas napapadali na kaya mas smooth na yung operations. So that's all intangible benefits. Let's move on to intangible benefits naman. Ang una dito is yung enhance user experience. Dito naman, mas maganda or mas madali na gamitin ng customers yung product, kaya na-happy sila at nasa-satisfy sila. So, sa increased customer satisfaction naman, kapag satisfied yung customer, bumabalik sila at pwede pa nilang i-recommend sa iba yung product mo or service mo. Next naman is increased compliance. Mas sumusunod sa rules, standards, or policies, kaya mas nagiging safe yung system. And the last one is the brand equity. Ito yung value ng pangalan ng brand mo or ng business mo. Example, kahit mas mahal yung iPhone, mas binibili pa rin kasi matibay yung brand image niya. Kahit sabihin mo na may bagong labas yung Vivo, the Gen Z always choose Apple products kasi mas na-advertise nila ng mabuti yung product nila and mas nai-innovate nila ng maayos. And alam nila kung paano hikayatin yung mga customers nila. Let's move on to this quote. No one ever got rich working 9 to 5. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang nito is kung gusto mo umasenso, hindi dapat mag-stick ka lang sa traditional. Kailangan mo ng improvement, new knowledge, innovation, at business. Sabi nga sa discussion ng isang prof namin na about sa business is hindi ka yayaman kung ang pangarap mo lang ay magkaroon ng stable na trabaho, which is traditional. Yun yung mga pangarap ng mga tao noon na makapagtapos ka ng pag-aaral para magkaroon ka ng stable na trabaho. Which is not wrong naman, pero kung gusto mo talaga yung maging rich and makuha mo yung wealth na gusto mo is huwag kang magsistick sa traditional. Kailangan magkaroon ka ng business mindset. Kasi dalawa lang ang yumayaman sa mundo. The businessman and the celebrities. Kapag ang pangarap mo ay magkaroon lang ng stable na trabaho, hindi ka yayaman. Dapat yung pera, yung pumapasok sa bulsa mo. Hindi yung pera, yung nilalabas mo sa bulsa mo. So, we need business. We need a business mindset, innovations, and new knowledge about the world. So, para maging rich and makuha mo yung wealth na gusto mo. Yun na naman ang ibig sabihin ng quote na yun. Let's move on to the quote of Warren Buffett, which is the risk come from not knowing what you are doing. Ang ibig sabihin lang neto is kailangan meron kang enough knowledge to be a successful businessman or woman. That's all, guys. I hope you learned something from our presentation. Once again, we are the Power Line.